Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, ang topic naman natin ay kung paano mag-fertilize ng iyong seedling. So dito, ang example natin ay itong mga sili seedlings na inilipat ko about a week ago sa kanilang permanenteng container. At nanggaling po sila, pinasibol ko muna sa seedling tray na kagaya nito. And then nung magkaroon sila ng mga 4 na dahon, permanent leaves, ay inilipat ko na nga dito sa kanilang container. Ngayon pwede mong itanong bakit hindi ko pinuno yung lupa. Ano po? So ganito normally yung ginagawa ko. Nag-iiwan ako ng space kasi habang tumataas yan, meron mga ugat yan na lalabas sa ibabaw. So tinatabunan ko ng lupa. So yun ang purpose kaya meron tayong allowance. Alright. Ngayon, sa pag-fertilize naman, 1 week after transplanting ay pine-fertilize ko na siya. Bakit ako naghihintay pa ng 1 week? Kasi po doon sa paglipat natin sa kanya ay pwedeng nakaranas ng stress yung ating tanim. Kaya naman bibigyan natin ng 1 week yan para makipag-establish yung kanilang ugat dito sa kanilang permanenting container. And at the same time, after 1 week ng paglilipat ay magkakaroon na rin yan ng mga additional growth. Gaya niyan. So medyo maliit pa sila. A week ago nang ilipat ko dito. Pero ngayon, naglabas na ng panibago. So, ano ba yung ipine-fertilize sa kanila? Well, pwede po yun. Halimbawa, kung organic gardening kayo, pwede nyo i-fertilize yan ng yung mga organic na pampataba natin, conditioner. Halimbawa, yung vermicast. Pwede rin yung ipot ng manok. Pwede rin yung mga nabibili nating iba pa na organic. At sa akin naman, ang ginagawa ko po ay combination. So, gumagamit din ako nitong triple 14 o kaya urea o kaya naman ay itong calcium nitrate. So nasa sa inyo po yan. Pero sa akin po ang sistema ko, pagka unang linggo ng pag-fertilize, ang ginagamit ko muna ay calcium nitrate. Yung kasing fertilizer natin na merong calcium, maganda po yan para sa development ng ating tanim. Halimbawa yung dahon niya para maging mas matibay, yung tangkay niya ganoon na din. So kumbaga sa tao po yan, yung calcium nakakatulong para patibayin, patigasin yung ating buto. At pagdating sa halaman, yung kanya mga cell wall, ang isang tulong ng calcium ay patibayin. So importante din po na magbigay tayo ng calcium nitrate sa ating mga seedling. At itong calcium nitrate ay meron na rin siyang taglay na nitrogen. So at the same time, hindi sobrang tapang. Pero makakatulong na rin para bumulas yung ating tanim. Pero sabi ko nga, nung umpisa, pwedeng urea lang ang ilagay mo sa kanya. Pwede ring complete fertilizer agad. Kagaya nito. Kasi meron din namang nitrogen yan. Kaya lang, itong calcium nitrate, specialized siya. Meron siyang calcium. Kaya ito po ang ginagamit ko sa unang 2 linggo hanggang unang 3 linggo ng paglaki ng halaman. So, paano naman tayo maghalo nito? Ano po? So, dito halimbawa, ang example natin, kalahating galon lang ng tubig. So yung kalahating galon po, yan po ay more or less equivalent sa 2 litro ng tubig. Ang isang galon kasi ay 4 na litro. So dito meron akong kalahating galon, hahaluan ko lang yan ng kalahating kutsara. So ito yung isang kutsara halimbawa, ito naman yung kalahati. So sasalok lang tayo dyan, punuin natin mabuti, kahit sumobra ng konti, okay lang yan. Ihalo natin sa tubig and then tunawin natin siya bago idilig. At pagka natunaw na natin yung calcium nitrate, yung fertilizer mo, ang ginagawa ko lang po ay kumukuha ko ng lata ng sardinas na kagaya nito. Pupunuin natin siya nung ating fertilizer and then ididilig natin. Sa pagdilig naman natin, iiwasan nating tamaan yung kanyang dahon kasi po baka masunog. Yan. Sa paligid lang natin ididilig at maaabot na rin ang ugat niyan. Yan. Yan. So kahit nasa seedling tray pa, nakagaya nito, yung iyong mga pinasibol na halaman, basta po merong 4 na dahon yan, 3 dahon na permanente, pwede mo nang i-fertilize yan. Ngayon, bakit kaunti lang yung aking inilalagay dito sa ating tubig, yung inihahalo nating fertilizer? Yun po ay para maiwasan na masunog ang ugat ng ating halaman. Kasi po ang inorganic fertilizer kagaya nitong mga ganito, commercial grade, ay syempre
Pagka nasobrahan ay matapang po yan. So pwedeng masunog yung ating tanim, yung kanilang mga ugat at mamatay. Kaya naman yung unang pag-fertilize ay kalahating kutsara lang sa kalahating galon ng tubig. Ngayon, pagka isang galon ng tubig, isang kutsara ang ilalagay na fertilizer. Ngayon, after 1 week naman, on the second week of fertilizing, ang ginagawa ko po ay 2 kutsara na ang inihahalo sa isang galon ng tubig. 2 kutsara ng fertilizer, urea man yan, calcium nitrate, or complete fertilizer. Yun po kasi on the second week ay mas mabulas na ang iyong tanim, mas established na yung mga ugat niyan, matitibay-tibay na rin. So po pwede na yan bigyan mo pa ng dagdag na pagkain, nutrisyon. Habang lumalaki kasi yung iyong tanim, may mga kailangan niya na mas dagdag na nutrisyon. So gaya ng nabanggit ko, ito pwedeng kong ibigay up to the second to third week ng kanilang paglaki, and then on the fourth week ay complete fertilizer na ang ginagamit ko para makumpleto yung nutrition na meron siyang nitrogen, phosphorus at potassium. Ngayon, pwede pa rin ihalo ang calcium nitrate sa pagbibigay ng complete fertilizer on the fourth week onwards para tuloy-tuloy na makatanggap ng calcium yung ating tanim. Pagdating naman sa organic, ano ba ang katumbas na pwedeng apply natin? Ano po? So yung balat ng itlog, mayaman po yan sa calcium. Ang kailangan lang yung balat ng itlog, dudurugin mo talaga yan, halos pulbusin mo na yan, at saka mo siya ihahalo sa lupa para mapakinabangan yung calcium na taglay ng eggshells. Gawin lang yung pag-fertilize tuloy-tuloy every week at makikita mo magiging mabulas yung iyong tanim. Ngayon, ito pong topic natin dito ay tungkol lang kung paano mag-fertilize. Iba pa yung kung paano proteksyonan ang ating halaman pagdating sa mga insekto na maaaring sumira sa kanila. So, some other time, in the near future, gawa naman po tayo ng separate na video para doon sa kung paano pa tayo mag-apply ng insecticide, halimbawa fungicide sa ating mga tanim. Anyway, meron na rin po akong mga videos dyan na nakaraan na ang topic ay kung paano mag-apply ng insecticide, siguro about a year ago or 2 years ago. So pwede nyo halongkatin dito sa ating channel yung aking iba pang mga videos kung paano mag-apply naman ng mga insecticide. Now, baka maitanong mo, ano ba ang size nitong aking polybag na ginagamit na permanenteng taniman ng aking mga sili? Ano po? Ito, ang size nito ay around 9 by 14. Yan, 9 by 14. At ito naman by 10 by 12. So kaya malapad ang bunganga niya. At ito po ay fabric ito. Yan, meron siyang hawakan sa gilid. May nabibili lahat nito sa online natin, sa Lazada, sa Shopee. Nakakabili po niyan itong mga polybag na ganito. Pati na rin itong fabric na taniman. At dito ang size po ng 9 by 14 ay around 2 to 3 gallons na. So halimbawa ito yung isang galon, ano po. So pag tinabi mo yan, ayan, at nilagyan mo siya ng lupa, pasok ang 3 galon ng lupa dito sa container na ito pagka iyong pinuno. At dyan na sila mananatili hanggang sa sila ay magbunga. Ipakita ko yung example sa iyo na pinagtaniman ko na namumunga na. Ito po halimbawa yung isang example ng fabric. Yan, na around 10 by 12 ang size niyan. At ito yung tanim na nilipat ko sa kanya nung siya seedling pa. Yan, marami na siyang bunga. At dito naman sa isang ito, ayan, fabric pa rin pala ito yung isang to. So ito po dito, ayan, polybag at namumunga na rin dyan. Matanda na nga itong aking habanero naman, itong ceiling to. Ito naman ay ayan, 9 by 14. At ang nakatanim naman dyan yung aking siling haba o siling pansigang. Yan. Marami na rin akong naani dito sa punong ito ng aking siling pansigang. Ito pa yung isa, siling panigang din, at ganun din ang laki ng kanyang container. 9 by 14 din siya. Basta't alagaan mo lang siya sa fertilizer on a weekly basis ay makakasiguro ka na magbubunga ng marami ang iyong tanim. Pero syempre, mas maganda kung idedirekta mo yung itatanim sa lupa dahil magiging mas mabulas, mas malaki ang iyong tanim na sili pag direkta sa lupa. At baka hindi mo kailangan mag-fertilize on a weekly basis kasi po yung mga ugat niyan ay sarili nang maghahanap din ng nutrisyon na kailangan nila sa ilalim ng lupa. Alright, so hanggang dyan na lamang po.
ang ating video kung paano mag-fertilize ng inyong seedling. In this particular video, example natin ay sili. Pati po sa ibang halaman, applicable yan, mapa-okra man yan, talong or kamatis. Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!